Ang isang bagay mula sa ibang sistema ng bituin ay kasalukuyang dumating sa solar system. Hindi ito karaniwang bisita mula sa ibang bituin, asteroid, o tipak ng kometa mula sa ulap ng Oort. Ang kometa 3E Atlas ay napatunayang ganoon. Pinakakapanapanabik dito ay napag-aralan natin ito bago ito tuluyang nawala sa dilim ng kalawakan. Ano nga ba ang nakita natin? Dumaan na ang kometa sa pinakamalapit nitong distansya sa daigdig. May banta ba ito? Sa ilang sandali, ilang teleskopyo ang nakakuha ng bagong larawan na nagpapakitang pareho lang ang bagay pero nag-iiba ang itsura kada obserbasyon. Ipinapakita ng visual, infrared at ultraviolet na datos na nag-iiba ang anyo ng kometa sa iba't ibang radyasyon. Ang berdeng liwanag nito ay madaling magpahiwatig ng mga unidentified flying object at berdeng nilalang na para bang may nakatagong kakaibang bagay sa loob. Mas interesante ang totoong paliwanag. Sa loob ng kalahating taon ng pagmamasid hanggang 2,025 malaki na ang ambag ng 3E Atlas sa pagbabago ng pag-unawa natin sa itsura at kilos ng interstellar na kometa, pati sa chemistry sa labas ng solar system. Sa pinakamalapit nitong lapit, ang kometa ay mga 270 milyong kilometro mula sa daigdig, halos doble ng layo ng daigdig sa araw. Malayo man ito, pero kaya pa rin ng makabagong teleskopyo ang ganitong distansya. Maraming kamanghamanghang larawan ang kuha gamit ang Gemini North Telescope. Kung ikukumpara ang mga larawan bago at pagkatapos, nakuha gamit ang parehong kagamitan, napakalinaw ng mga pagkakaiba. Noong Hulyo matapos matuklasan, mapula-pula ang kometa. Ang pinagmulan nito ay malamang konektado sa talin, komplikadong organikong compound na nabubuo sa bilyon-bilyong taon ng epekto ng cosmic radiation at ultraviolet sa organikong material. Ang mga talin ang dahilan ng mapulang kulay ni Pluto. Wala namang kakaiba rito. Gayunpaman, pagkatapos ay may nangyaring hindi inaasahan. Ipinakita ng mga pinakabagong larawan na matapos lumabas mula sa likod ng araw noong katapusan ng Nobyembre, ang kometa ay naging kapansin-pansing berde at nabuo ang isang matatag na berdeng liwanag sa paligid nito. Kalimitan, ang kulay na ito ay tanda ng C2 na may 2 atomo ng carbon. Napapalaya ang mga molekulang ito kapag uminit at na-e-excite ng araw, kaya nagliliwanag sila sa berdeng spectrum. Kadalasang nagiging berde ang mga kometa sa pagdaan ng panahon, pero bakit ang 3E Atlas ay nahuli ng pagbabago kumpara sa ibang kometa sa solar system? Ang pinakamalamang na paliwanag ay ang makapal at matibay na panlabas na balat na nabuo sa bilyon-bilyong taon dahil sa matinding cosmic radiation sa interstellar space. Ang ganitong balat ay matagal pumipigil ng init sa nucleus. Pareho ang pisika ng proseso, pero iba ang kasaysayan ng bagay na ito. At hindi pa dyan nagtatapos. Na-publish ang datos mula sa 20 oras na nagmasid sa kometa ni Newton ng 20 oras at nagtala ng malinaw na mahina X-ray emission. Nangyayari ito kapag ang gas na galing sa kometa ay tumutugon sa solar wind, na naglalaman ng mga kargadong partikulo mula sa araw at nagdudulot ng X-ray fluorescence. Bakit ito mahalaga? Ang X-ray na obserbasyon ay sensitibo sa mga gas tulad ng nitrogen at molecular hydrogen na hindi nakikita ng optical na teleskopyo. Dahil sa Hubble, nakita natin ang mga tagong bahagi ng kometa na di sana mapapansin. Ilan pa kayang mga katulad na bagay ang hindi natin nakikita? Sa mga susunod na buwan, makakatulong ang datos para matukoy ang komposisyon ng 3E Atlas. Nag-ambag din si Hubble. Makikita sa bagong larawan na mas maliwanag at mas malaki ang kometa. Dapat bigyang pansin ang pag-aaral ng 3 siyentipikong Europeo na nagpakitang ang 3E Atlas ay nagpapakita ng mga cryovulkanikong prosesong tulad ng sa mga trans-Neptunian na bagay. Sa loob ng nucleus ay may malaking dami ng tuyong yelo ng solidong carbon dioxide na kapag uminit ay mabilis na nagiging gas. Ito ang nagsisimula ng sirkulasyon ng oxidizing na likido na kumikilos sa butil ng nikel at bakal. Nagsisimula ang serya ng kemikal na reaksyon na nagdudulot ng panloob na kaagnasan, pagbuga ng jet
gas at alikabok at pagbabago sa orbita dahil sa hindi gravitational na pagbilis. Ang prosesong ito ay kilala rin sa ating solar system. Pero dito nangyayari ito sa bagay na mula sa ibang sistemang bituin. Ipinapakita nito ang mataas na carbon content. Naglalabas ang kometa ng mas maraming methanol at hydrogen cyanide kaysa alinmang kometa sa solar system. Ang methanol ay mahalagang sangkap ng pre-cellular chemistry ng maagang daigdig. Habang malapit sa nagyayalong buwan ng Jupiter, nakita ng aparatong JUICE ang maliwanag na koma, plasma buntot at mahinang buntot ng alikabok. Ang buntot ng alikabok ay laging nakaturo palayo sa araw dahil sa kakaibang dinamika nito. Ang Europa Clipper ay nakakita ng gitna ng koma at buntot ng alikabok gamit ang ultraviolet at natuklasan ang oksiheno at hidroheno sa kabila ng makapal na gas na balot. Ayon sa bagong pagtataya, ang masa ng kometa ay mga 44 na metro lang, na mas maliit kaysa dating tinantyang 5 kilometro, at natukoy na ang gitna ay bahagyang mas malaki lang sa 700 metro. Napatunayan ding mahina ang jet activity sa matataas na latitude at ang gitnang pag-ikot ay mga 15 tuldok 5 oras. Ito ang unang beses na naaral ng detalyado ang isang interstellar kometa nang hindi direktang nakita ang matigas nitong gitna. Bumilis ang paggalaw ng bagay dahil sa aktibong paglabas ng gas at lumakas ang epekto dahil sa maliit na masa at mababang moment of inertia. Sa wakas, nararapat ding banggitin ang mga signal na nagdulot ng alon ng mga tsismis. Hindi ito tungkol sa mga mensahe o sa mga pagtatangkang makipag-ugnayan. Ang mga radiospectral na obserbasyon na isinagawa gamit ang MEER-KAT array at iba pang mga radiotelescope ay nakatuklas ng mga linya ng hydroxyl group, mga karaniwang indikasyon ng tubig sa mga kometa. Matagal nang kilala ang mga signal na ito. Ang bago lang ay naitala ito sa isang interstellar na bagay. Sa huli, nagsimula ang lahat sa aksidenteng tuklas. Naitala ng proyektong Atlas ang isang bagay na inakalang karaniwan. Ngunit ipinakita ng hyperbolic na orbit nito na ito ang ikatlong kilalang interstellar na bagay. Ipinapakita nito ng malinaw ang bisa ng mga sistema na patuloy na nag-i-scan sa kalangitan at nagbibigay ng proteksyon sa daigdig. Sa ngayon, ang tatlong Atlas ay palabas ng solar system, dumadaan sa orbit ng Jupiter sa panlabas na planeta at sa huli lalabas ng heliosphere papuntang interstellar na kalawakan. Gayunpaman, ang impormasyong iniwan nito ay magtatagal ang epekto sa ating pananaw sa universo. Ilang bisita na kaya ang dumaan nang di natin namalayan at ilan pa ang darating?